Hello mula sa Tokyo, Japan. Ang iyong lingkod ay isang correspondent ng Bombo Radio at marami itong stations sa Pilipinas. So, sa ngayong gabing ito ay magre-report ako sa Bombo Radio Kawayan. At sa mga iba pang mga Bombo Radio stations ay nakapag-report na ako sa pagpunta ng Pangulong Marcos dito sa Japan for a 4-day state visit. Pakinggan niyo ang aking report na almost the same naman ang aking mga sinasabi sa mga iba't ibang radio stations ng Bombo Radio. Magandang gabi mula sa Tokyo, Japan. Alam ko na hapon pa lang dyan sa Pilipinas. Dito sa amin ay 1 hour ahead kami. Tama yung sinabi niyo, Bombo Kervin, na ang ating Pangulo ay nandito ngayon sa Japan for 4-day state visit. That means the Japanese government and the imperial family invited our Philippine leader, President Ferdinand Marcos, at kasama niya ang kanyang mga gabinete at ang kanyang may bahay na si First Lady Luis Araneta Marcos. Kaya sa araw na to, kaninang umaga actually ay ang pag-welcome ng imperial family. Ang Pangulo, ang kanyang asawa at ang gabinete ay pumunta sa Imperial Palace na ito ay special na pag-welcome ng isang non-ceremonial head. That means isang political leader na pinapunta sa Japan at pinapasok siya sa Imperial House or Imperial Palace. Ito ay pangatlong beses pa lang na gagawin ito ng Imperial Family na si Emperor Naruhito at Empress Masako. Sila ay naging Emperor and Empress noong 2019 at ito yung pangatlo na sila ay mag-welcome ng isang political leader. So it's a very special event, historical event kasi pangatlo pa lang sa state leader na welcome sa Reiwa era ng Japan. Okay, that means nagbago ang kanilang emperor at sila ngayon ay nag-welcome ng isang political leader. Kasi ang Japan, mayroon silang dalawang klaseng leadership. Mayroon yung political leader na first ever sa history ng Japan na mayroon female prime minister na si Takaichi Sanae. Sa Japan, no, inuuna yung apelyido Takaichi Sanae pero ang kanyang first name is Sanae Takaichi. Tapos, ang kanilang emperor ay nag-umpisa nga noong 2019, kinatawag na Reiwa era. At ngayon ay nagkaroon sila ng ceremonial welcome kung saan ang highest honor ng Japan ay ibinigay kay President Marcos at ang highest honor naman sa Philippines, yung Lakandula, ay ibinigay din sa Emperor ng Japan. So this is very ceremonial, very cultural na each country ay nagbibigay ng honor na yung the highest ever. Even the First Lady and the Empress, they have this exchange of yung kanilang honor or sa atin no, yung Gabriela Silang honor for the highest honor for a female in the Philippines ay ibinigay kay Empress Masako. Ganun din ang binigay kay First Lady Luis Araneta Marcos. And then tonight, meron yung state banquet kung saan meron yung salo-salo sa loob ng palasyo. And then magkakaroon ng summit ang Philippine leader, President Marcos, and his entourage, and then ang Prime Minister ng Japan, Sanae Takaichi, at ang kanyang mga gabinete. So, marami silang papag-usapan, lalo na tungkol sa security, trade, at kalakalan, maraming mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa seguridad sa West Philippine Sea o kaya medyo sensitive yung bagay na to no, sa mga nangyayari ngayon sa mundo, lalong-lalo na sa part ng Japan, Taiwan, Philippines. So, this is really a very historical period
And sa, sa state banquet, no, meron kayong lineage ng emperor dito. So, andito ngayon, nakikita nyo sa ating screen ang Emperor and Empress na winelcome si President Marcos saka ang First Lady. Tapos yung third in line ay yung prinsipe ay first time niya mag-attend ng official na banquet. Okay, makikita nyo sa screen ngayon ang Emperor, tapos yung kanyang kapatid ay second in line to the throne in Chrysanthemum Imperial, Imperial household. Yung pangatlong lineage ay isang prinsipe kung saan ay second year college pa lang siya sa University of Tsukuba. First time siyang mag-join ng ganitong official visit. So, it's quite a very historical event dito sa Japan at lalo-lalo na sa Pilipinas. Ito rin yung tinatawag na 70th anniversary ng diplomatic ties ng Japan and Philippines. So, maraming mga gagawin itong 4-day state visit. That means the Philippine leader and the entourage were invited by the Japanese government. Yes, it's quite special. Sa mga Tokyo areas, nakawagay-guway ang Philippine flag at ang Japanese flag to say na mayroong state visit here in Japan. Okay, back to you, Bombo Kervin. Oh, very good question, Bombo Kervin. Ang Pilipinas at saka Japan kasi kinikilala ang kanilang pagkasunduan pagkatapos ng World War II. So it's now 70 years ago. So itong diplomatic ties na ito ay kanilang paigtingin pa. Kaya ang pinaka-tema itong state visit ay strengthening strategic partnership here, especially here in Asia. So ang imperial family ay talagang natutuwa na makapunta dito ang Philippine President. And then, yung hilig din kasi ng Emperor dito about yung tinatawag na eco-ideas o kaya sa mga environment, na yun din ang pagkahilig ng ating presidente na itong pagkaalam ng Imperial Family. So, ang Emperor ay talagang nag-extend ng welcome sa Philippine leader because of their common interest about the environment and natural resources. And then, andun din sa political side, yung mga security and defense na usapan sa Indo-Pacific. The first week of May, pumunta ang former Prime Minister ng Japan, si Kishida, dun sa Pilipinas para kanyang ibigay ang mga warships o kaya mga iba't ibang artillery. And then, alam natin na merong nangyayaring mga military trainings dyan sa northern part of the Philippines na pinagdaluhan ng iba't ibang lahi from South Korea, Japan, Australia, America, and the Philippines. 2 weeks ago, ang Defense Minister ng Japan naman ay pumunta dyan sa Pilipinas. So, this time naman, pinapunta ang Philippine leader and his entourage dito sa Japan for Japan-Philippine Summit. For a lot of talks. One is yung energy, security, defense, mga MOUs, mga Memo of Understanding, kasama na rin yung mga loans, support dyan sa Pilipinas. And also, here in Japan, did you know na meron ng 350,000 na Filipinos here? So, yung mga Filipino diaspora in Japan, kami na yung pang-apat na pinakamarami outside the Philippines. So, ang pinakamarami, I think, is in the US. Ang Japan, ang number 4 na pinakamaraming Filipino. And that means, malaki yung ambag namin sa aming remittances dyan sa Pilipinas. So, ang pag-welcome ng mga workers from the Philippines, yung mga OFWs,
is a big thing here in Japan, especially sa caregiving, nurses, at ang yung likod isang teacher. Ngayon ay welcome na welcome ang mga Filipinos as English teachers all around the Philippines. Meron yung tinatawag na Japan Exchange Teaching Program na in-extend ang Japan just recently. It's been an old program ng Japanese government to welcome international teachers to teach English, but this time they are welcoming Filipinos also to teach English sa mga elementary, junior high school, high school. It's not just the language, kundi pati na rin yung cultural exchange. Okay, I hope I answered your question, Bongo Kervin. Oh, good question. Actually, I didn't see that in the itinerary, but for sure tomorrow, ito naman yung business meeting. Ang mga Japanese investors, businessmen ay magpupulong sila sa ating mga gabinete mula sa Department of Trade and Industry. Nandito rin yung DPWH at maraming mga secretaries from the Philippines, even the the new tourism secretary na si Maria Angara Matay, na nakabase siya actually dito sa Japan. Nakasalamuha ko na rin siya. Meron kaming common activity before. So, I was really surprised kagabi nung winelcome ng mga Filipino community sa Japan ang ating Pangulo at ang kanyang entourage. Meet and greet with the Philippine President was well attended ng mga kababayan natin. Ito na rin yung pagpapakilala ng mga iba't ibang mga gabinete sa Japan. Maraming bago na hindi ko pa nakikita sila, tapos nakakagulat na lang na, nandito pala ang bagong DPWH ngayon, tapos ang bagong Department of Tourism sa Maria Angara Matay, and then marami pang mga bagong miyembro ng gabinete na dumating dito sa Japan kasama si Philippine President Marcos at ang kanyang asawa. So, at least 10, yun na bilang kong mga gabinete na kasama ni President Marcos. At bukas yung nakatalaga na business meeting and summit with the female Prime Minister of Japan. Oh, very good question, kasi sa bagong liderato ngayon ng Japan, bago rin ang kanilang immigration, ang sitwasyon ngayon ng mga maraming foreigners, pati rin ang yung lingkod, yung bali pagbabago kasi medyo sabihin mo lang, it causes us uncertainty. For example, no, yung ang aming mga visa sa renewal, kung noon 4,000 yen, sinasabi nila magiging 300,000 yen ang bawat isa. Tapos, ang yung lingkod, no, meron akong korporasyon sa Japan. Dati, ang stock mo lang ay pwede sa 5 million yen. Ngayon, itataas na ng 30 million yen. So, ang laki ng diferensya ngayon ng pagtaas ng qualification to have a business visa. So, sa akin, no, dapat taasan ko pa yung aking stocks, hindi lang 5 million to 30 million. At kung hindi ko maabot yung 30 million na yon, hindi na ako mabibigyan ng visa na mag-stay sa Japan. At maraming mga kababayan natin na nakapag-asawa man sila ng Hapon, tapos meron silang anak, mag-renew rin sila ng kanilang permanent residency. Times, kung noon 4,000, ngayon 300,000. Ang laki ng leap noon. Tapos yung mga, dati marami tayong mga kababayan din na kagaya sa yung lingkod, nagbabayad na ng pension sa Philippines. Dito magbabayad din kami. So, doble-doble yung binabayad namin. Ngayon naman, kung hindi kami magbabayad sa Japan, yung visa rin namin ay at stake. Hindi talaga mabibigyan. So, naway, isa sa mga panawagan, no, yung consideration na doble-doble na yung aming binabayaran sa Pilipinas saka dito sa Japan. I just hope and pray na isang bagay ito na special consideration for us Filipinos. I don't know how, kasi napaka-stricto ngayon ang immigration. Ito yung pinaka-controversial na
usapan ng mga foreigners here in Japan, lalo na magmula nung October actually 2025, tung bagong prime minister nila ay sinasabi na zero illegal o kaya walang TNT dapat dito sa Japan. Tapos yung mga nandito ay dapat magbayad ng mga kagaya ng binabayaran ng mga Hapon. And then ngayon may mga Japanese politicians din na hindi friendly sa mga foreigners, pati kami sa mga Filipino, sinasabi na ang mga daanan, mga tulay daw sa Japan ay binild ng mga ninuno ng mga Hapon para sa mga Hapon lang. So andun na rin yung mga overly or overt na discrimination. Ang mga politicians, ginagamit nila ang kanilang plataforma para magsalita na hindi maganda sa aming mga pandinig. Kung noon, masasabi namin very friendly, very kind, very understanding. But then, with this Japan first na mentality ng mga Hapon, nagsasabi ng mga politicians ang kanilang sentiments laban sa aming mga foreigners. So, I just hope with this pagbisita ng ating Pangulo ay magkaroon ng special na treatment sa aming mga Filipino or consideration, lalo na sa mga nakapag-asawa ng Hapon na nagkaanak ng, sabihin mo ng 2 to 4, ay ang laki yon ng kanilang babayaran pagdating sa health insurance, sa mga tax, and then lalo na sa renewal pa lang ng visa. And then yung doble-doble nga yung binabayaran namin, nagbabayad kami ng SSS sa Philippines, nagbabayad na rin dito sa Japan, yung health insurance. Kaya ang yung likod, meron akong school and negosyo dito, doble-doble ang aking mga binabayaran. So it's a very challenging situation with the new immigration policies here in Japan. At marami pa, marami pa actually na I wish I can share, I can voice out din. Pero may mga foreigners din dito na sila ay nag-voice out ng kanilang saloobin. So I hope with the meet and greet with the Philippine President last night, may mga Filipinos din na nakapag-voice out ang mga sitwasyon ng mga Filipinos here in Japan. Bali, okay. Sa datos, no, last year, ang Philippines kasi ang 4th largest population in Japan. And then, when it comes to yung tinatawag na overstay, no, may mga Filipinong sinasabi, pero this week, tumitingin ako, hindi sa top 4 na mga illegal Filipinos, wala ang Filipinos doon. May mga illegal Filipinos pa rin, pero hindi na napapasama sa top 4 na noon palaging sinasabi. So, ngayon ang policy ng Japan ay zero illegal foreigners here, na talagang mahigpit ngayon ang Japan. May asosasyon ng mga governors na dito, no? 9 of them went to the Department of Justice sa sector ng immigration na sinasabi na magzi-zero illegal foreigners kami dito sa aming sa kanilang lugar, sa probinsya nila o prefecture na tinatawag. Tapos meron pa dito no na isang prefecture, specifically Ibaraki. Imagine na ang kanilang leader mismo, ang kanilang mayor, nagsasabi na pag magsumbong ka na may isang illegal foreigner sa iyong lugar, meron kang matatanggap na 10,000 yen. That's very hard, discriminating. Na ibang bansa isang foreigner hoping na mas maganda ang kanyang pamumuhay dito, greener pasture. Kaso mo, pag isusumbong siya, magkakapera yung nagsusumbong. So, it's very hard. 34 years na ako dito, no? I used to do a lot of counseling. At meron ako nakakasalumuhan ng mga kababayan natin at ibang lahi na wala nga silang visa. Ang kanilang rason ay napakahirap yung bayan nila. At baka sakali dito sa Japan, at nabigyan naman ng pagkakataon, pero yun nga lang, wala silang legal na papeles at nagtatago ng tago. So, I'm not in the immigration, I'm not a police, so I'm just a counselor. I listen to them. Dati kasi nag-organize ako ng conference, ang tawag ko doon ay live sharing conference. So, mga kababayan natin at iba't ibang lahi, winelcome ko siya. It's a nationwide conference, no? Tapos nag-invite ako ng mga religious leaders, mga
counselors from the Philippines, Canada, USA, mga iba't ibang lahi din. Tapos meron kami mga usap-usapan or yung pulong-pulong. At nagsasabi nga sila na they just would like to raise some amount of money, tapos uuwi rin sila. Pero napakaganda ang Japan. Yung mga nakapasok na dito, parang ayaw nang umalis kasi nga sa mga oportunidad dito. But then last year, lahat nagbago nito. Natatakot ang daming mga foreigners. And in fact, malapit dito sa akin, sa Tokyo, ay mayroon yung tinatawag na detention area ng mga foreigners. Ang number one, mga Vietnamese, umaabot sila ng total mga foreigners na imagine 400 plus na illegal foreigners na nasa detention ngayon. I'm not sure kung may kababayan tayo doon, pero nakalagay na maraming mga foreigners ngayon doon sa may detention area na sa Fuchu, nasa Tachikawa ko, sa Fuchu City. Okay, back to you, Bombo Curvini. Yun na lamang po sa ngayon, yung aking pong siyempre katanungan, and then may mga nais na lamang po kayong sabihin dito po sa Pilipinas, mag-insahe po sa mga tagapakinig at mga tagapagpilipinas. Sa mga nakikinig sa Bombo Radio Kawayan, welcome kayo palagi sa pag-update ng mga nangyayari dito sa Japan, lalong-lalo na ngayon ang 4-day state visit. I hope that you can learn something sa mga binabahagi ng iyong lingkod at kung ano man pa yung magaganda o kaya something challenging nangyayari dito na meron naman na idudulot na aral ay aking ibabahagi dito sa Bombo Radio Kawayan. So ako si Hannah Galvez na nag-uulat mula sa Tokyo, Japan. Basta Radio, Bombo.